Mga athletic wingman na swak para sa small forward position sa Gilas. Maaalala kung gaano katagal nagserbisyo si Gabe Norwood para sa Gilas dahil isa talaga sa butas ng posisyon bukod sa center position ay ang small forward position natin. Noon nasa 6'2" to 6'4" ang mga player natin na naglalaro dyan. Kaya pagdating sa international level ay nahihirapan talaga makasabay ang mga Pilipino kumpara sa normal na average height ng mga small forward dito sa mga powerhouse team ng Asia na nasa 6'5" to 6'7". Lalo na pagdating sa Europe, Amerika at Africa, ang lalaki talaga ng mga wingers dyan. May mga matatangkad naman tayong forwards, mga nasa 6'6" to 6'7", pero dahil uso ang traditional bigs sa atin, hindi sila gaanong may shooting sa labas o kaya naman hirap dumepensa sa mas mabibilis at athletic na wingers sa world stage. Kaya heto ang tatlong athletic wingman ng Gilas. Umpisahan natin sa pinakabeterano na si Jamie Malonzo, isang 6'5", 6'6" forward na may pambihirang athleticism. Laki sa US si Jamie at doon na rin siya natutong maglaro ng basketball. Isa pa, dati na ring Division 1 player ang kanyang ama na si James Orme, kaya hindi na nakapagtatakang may gumabay talaga dito kaya humusay din si Jamie sa paglalaro. High school pa lang kasama na sa scouting report ni Jamie ang pagiging manlilipad na player. Solid din ang kanyang depensa kaya madalas siyang napapasama sa mga defensive all team sa mga tournament. Strength din niya ang pagkakaroon ng ball handling at pagkakaroon nito ng soft touch sa perimeter. Sa ngayon, miyembro na si Jamie Malonzo ng Gilas. Sayang lang dahil hindi na naman natin makikita si Jamie na maglaro sa mas bigating kalaban bilang small forward. Noong World Cup kasi mas pinaglalaro siya ni Coach Ot bilang 4 at kung mailagay man sa wing, nahihirapan din siya dahil kadalasan puro ISO lang naman ang mga ginagawa ng mga player noon. Okay naman siya sa 4 kaya nga lang masyadong manipis si Jamie para sa FIBA kaya mas nababagay talaga siya bilang winger plus may outside shooting pa. Isa pa, kompleto regado pa naman ng Gilas ngayong OQT dahil andyan si Soto, Fajardo, Tamayo, Brownlee at miski si Edo ay maglalaro din. So wala siyang lugar sa ilalim kaya malaking sayang talaga to para sa Gilas career ni Malonzo. Sumunod ay itong si Francis Lopez. Sa ngayon marami ang nagdududa sa laruan ni Lopez. Baka raw kasi siya na ang susunod sa yapak ni Kobe Paras. Well, to be honest mga brody, masasabi kong halos parehasan nga naman talaga ang playing style nila. Pero ang kagandahan kay Lopez, mas bata siya ng 7 taon kay Paras. Kaya may chance pa na magbago at mag-improve ang kanyang playing style. Ang kapansin-pansing malaki ang in-improve sa laro ni Francis ay ang kanyang outside shooting. Katunayan, kamakailan lang tumirada ng 4 3-pointers si Lopez kontra sa USC sa Philadelphia Preseason Cup. At isa pa, solid din na defender itong si Lopez, pwede sa mga gwardiya at big man. Kaya maganda talagang mapasama lagi ito sa mga international competition para mas mabigyan ng magandang experience at mag-mature na mas maaga ang decision making ni Lopez. Gawin nating mas exciting ang panonood nyo gamit ang legit betting site ng 1xBet. I-click lang sa pin comment at gamitin ang maswerte kong promo code na Buckets. Tayaan mo ang paborito mong kuponan sa NBA, sa PBA o miski sa ibang sports ay pwedeng-pwede. Nanalo na ang paborito mong team, kumita ka pa. Up to 12,000 pesos rin ang first cash-in bonus. Madali lang rin mag-withdraw dito at mag-deposit gamit ang inyong mga GCash o bank transfer. Kaya ano pang hinihintay nyo mga brody? Tara na't mag-register sa 1xBet. Ang panghuli ay itong si Calum Harris. Isang 6'6" athletic forward na kasalukuyang committed na sa isang NCAA Division 1 school. Maganda ang ipinakitang potential nito sa Batang Gilas under 16 natin ha. Kaya nga lang dahil sa kakulangan ng bigs ay napilitang tumayo bilang sentro ng team si Harris. Though nagampanan naman niya ng maayos kahit papano. Lalo na pagdating sa rebounding ng pangunahan niya dyan ang buong team na 6 rebounds per game pati na rin sa block shot. Kaya nga lang siya naman ang pinaka-worst sa 3-point area sa buong team, shooting 9% with 1 out of 11 shooting. Pero taong 2022 pa yung mga brody. Kahit na bihira nating ibalita ang mga prospect natin, subaybay pa rin natin ang kanilang mga trainings, laro at improvement. Madalas kong makita sa mga trainings ni Calum, ang pinapractice niya talaga ngayon ay 3-point shooting at lalo na ang perimeter shooting. Kasabay nun ng ball handling at footwork. Kaya para sa akin marami pa siyang kakompetensya sa Gilas Senior. Kaya okay na rin munang pahinugin muna natin siya sa Division 1, diba? Siguradong darating din ang panahon niya at isa siya sa magiging starting forward ng Gilas in the future. Sila nga mga brody ang tatlong athletic small forward ng ating Gilas. Kinoconsider din natin si William Navarro. Pero dahil kakagaling lang nito sa ACL injury at bago pa lang nakaka-recover sa injury kaya hindi na muna natin siya isinama sa ating video. Sayang lang din si Kobe Paras dahil mukhang tuluyan na nawala ang kanyang karir. Pero who knows, diba? Pwede pa rin naman siguro siya makapagpasiklab sa PBA kahit papano.